Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako ang inyong tagapaglingkod na si Deji Yas. Deji ng buhay na walang hanggan. At ako po ay naghahatid ng balita mula sa aklat ng Genesis 25 na po tayo. At tayo ay magpapatuloy ng kabanata ng aklat ng Genesis. Sana po ay subaybayan niyo po ang mga inihahatid ko mga balita mula sa aklat ng Genesis. At naway pagpalain po kayo sa araw na ito, sa darating na araw, o sa darating na buwan, at sa darating na mga panibagong taon. At ngayon, magsisimula naman po tayo mula sa kabanata 25 po. At si Abraham ay nagsagawa ng iba't ibang pangalan ng Setora at naging anak nito si Kaniya, si Simram, at si Joksan at si Medam, at si Mediam, at si Ishbak at si Sowa. At naging anak ni Joskan si Seba at si Dedan, at ang mga anak na lalaki ni Dedan ay si Asurim at si Letusim at si Leumim. At ang mga anak ni Median, si Epa at si Eper at si Enek at si Abeda at si Elda. Lahat ng ito ay mga anak ni Setora. At ibinigay ni Abraham ang lahat ng kanyang tinatangkilik kay Isaac. Tatapwat ang mga anak ng naging mga babae ni Abraham ay ipinagbibigyan ni Abraham ng mga kaloob at samantalang nabubuhay pa siya ay mga inilayo niya kay Isaac na kanyang anak sa dakong silanganan sa lupaing silanganan. At ito ang mga araw na mga taon ng buhay na ikinabuhay ni Abraham 175 taon. At nalagot ang hininga ni Abraham at namatay sa mabuting katandaan, matanda at puspos na mga taon at nalakip sa kanyang bayan. At inilibing siya ni Isaac at ni Ismael na kanyang mga kapatid sa yungib ng Macpela sa parang ni Efron na anak ni Suhar na Heteo na nasa tapat ng Mamre. Sa parang na binili ni Abraham sa mga anak ni Het, doon inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa. At nangyari pagkapatay ni Abraham na pinagpala ng Diyos si Isaac na kanyang anak at si Isaac ay nanahan sa tabi ng Ber-Lahai-Roi. Ang mga ito nga ang salitsaling lahi ni Ismael, anak ni Abraham na naging anak kay Abraham ni Agar na taga-Ehipto na alila ni Sarah. At ito ang mga pangalan ng mga anak ni Ismael ayon sa kani-kanyang lahi. Ang panganay ni Ismael ay sina Nabayot at si Sidar at si Adbel at si Mebsan, at si Misma at si Doma at si Maasa, at si Hadad at si Tima, si Hitor, si Napis at si Sidema. Ito ang mga anak ni Ismael at ito ang kani-kanyang pangalan ayon sa kanya-kanyang nayon at ayon sa kanya-kanyang hantungan, 12 pangulo ayon sa kanilang bansa. At ito ang naging taon ng buhay ni Ismael, 137 taon at nalagot ang hininga at namatay at siya ay nalakip sa kanyang bayan. At nagsisitahan sila mula sa Habela hanggang sa Shur na nagtatapat sa Ehipto kung patutungo sa Assyria. Siya ay tumahan sa harap ng lahat niyang mga kapatid. At ito ang mga saling lahi ni Isaac na anak ni Abraham. Naging anak ni Abraham si Isaac. At si Isaac ay may 40 taon nang siya ay nag-asawa kay Rebecca na anak ni Bethel na taga-Syria sa Padaang Aram, kapatid na babae ni Laban na taga-Syria. At nanalangin si Isaac sa Panginoon dahil sa kanyang asawa sapagkat baog, at nadalanginan niya ng Panginoon na si Rebecca na kanyang asawa ay naglihi. At nagbubuno ang mga bata sa loob niya at kanyang sinabi,
Kung ganito'y bakit nabubuhay pa ako? At siya'y yumaong nagsiyasat sa Panginoon. At sinabi sa kanya ng Panginoon, 2 bansa ay nasa iyong bahay bata, 2 bayan ay nagpapahiwalayan mula sa iyong tiyan. At ang isang bayan ay magiging malakas kaysa isang bayan, at ang matanda ay maglilingkod sa bata. At nang matupad ang mga araw ng kanyang kapanganakan, narito't kambal sa kanyang bahay bata. At ang unang lumabas ay mapula na buong katawan parang malablahibong damit, at siya'y pinangalanang Esau. At pagkatapos ay lumabas ang kanyang kapatid, at ang kanyang kamay ay nakakapis sa sakong ni Isay, at ipinangalan sa kanya ay Jacob. At si Isaac ay may 60 taon na sila'y ipanganak ni Rebeka. At nagsilaki ang mga bata, at si Esau ay naging maliksi sa pangangaso, lalaki sa parang, at si Jacob ay lalaking tahimik na tumatahan sa mga tulda. Minamahal nga ni Isaac si Esau sapagkat kumakain ng kanyang pinangangasuhan, at minamahal ni Rebeka si Jacob. At nagluto si Jacob na lutuin, at dumating si Esau na galing sa parang, at siya'y nanglalambot. At sinabi ni Esau kay Jacob, ipinamamanhik ko sa iyo na pagkain, pakanin mo ako niyaong mapulang lutuin, sapagkat ako'y nanglalambot. Kaya't itinawag ang pangalan niya na Edom. At sinabi ni Jacob, ipabili mo na sa akin ang iyong pagkapanganay. At sinabi ni Esau, narito ako'y namamatay, at saan ko mapapakinabangan ang pagkapanganay. At sinabi ni Jacob, isumpa mo muna sa akin, at isinumpa niya sa kanya, at kanyang ipinagbili ang kanyang pagkapanganay kay Jacob. At binigyan ni Jacob si Esau ng tinapay at nilutong lintihas, at siya'y kumain at uminom at bumangon at yumaon. Gayoy niwalang halaga ni Esau ang kanyang pagkapanganay. Ayon sa mga salita na inihatid ng balita mula sa aklat ng Genesis 25 po, ito po ay nagtapos. So, ano ang nagsasaad sa kwento po na ito? Hindi nga ba ay maraming nangyari sa kwento na to? Hindi ba? Si Sarah, ayun ang anak na si Isaac. Hindi ba? Pero yung asawa ni Isaac ay si Rebeka, sapagkat ay baog nito, pero hindi siya nawalan ng, ibig sabihin, hindi siya nawalan ng pag-asa, sapagkat ang panalig niya sa Panginoon na magkaroon siya ng anak, pero binigyan siya ng kambal, di ba? Inihiling niya na magkaroon siya ng anak, pero ano nga ba ang ibinigay sa kanya? 2 lalaki, hindi nga ba? At heto, nagkaanak siya na ang panganay na sino nga ba? Si Esau. At ang pangalawa niyang anak na si Jacob ang bunso. Pero sa nangyari, dahil magkaiba nga sila ng kaugalian, dahil nga sa kanilang mga kagawian. Si Jacob ay ang kanyang kinaibigan ay yung pagluto. Yung isa, mga ngaso, hindi ba? Pero ano nga ba ipinagsumpa ni Jacob ang pagkapanganay ng kanyang kapatid na si Isaac, na sino nga ba ngayon? Si Esau. Hindi nga ba?
Kaya